Hindi daw dapat nakikialam etong China sa ginagawa ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa sa balikatan o exercises. Ito yung mga military drills. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Etong balikatan nakatuon to sa pagpapalakas ng puwersa, sa pagmomodernize ng kakayanan ng ating sandatahang lakas, which is karapatan natin yan bilang isang independent sovereign state mga tol. Pero tila ba mayroong bansang nakikialam sa pinaggagawa natin at panay boka sila, panay komento sila. So panoorin natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. Ang sabi rito sa title, China hindi dapat mangialam sa balikatan exercises at iba pang pagsasanay ng Pilipinas. Ayon yan mga kapatid kay DND Secretary Chudoro. No? Panoorin natin to mga tol. Nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas ang Balikatan Exercises 2026 na formal lang nagtapos ngayong araw matapos ang 3 linggo ng pagsasanay. Pinagulat ni Patrick Villasul. Nagtapos lang etong session na to pero hindi naman nangangahulugan tapos na kasi ginagawa natin yan taon-taon at bukod dito sa balikatan meron pang mga ibang programa pagsasanay ang ginagawa maraming beses sa loob ng isang taon. Sa pool ng Maverick air-to-ground missile mula sa FA-50 jet ng Philippine Air Force, ang decommissioned Philippine Navy vessel BRP Magat Salamat na nagsilbing target sa Joint Maritime Strike ng Balikatan Exercises kahapon. Sa Magat Salamat. So pangalawa to, yung isa BRP Quezon. Pinalubog yun nung gamit nung Type 88 no, sandata ng Japan yun. So eto ang nagpalubog dito, ang tumamaraman dito is mula sa Philippine Air Force. Magat Salamat ang pangalan naman nitong barkong to. Decommissioned din, so lumang barko din to. Philippine Air Force, ang decommissioned Philippine Navy vessel BRP Magat Salamat na nagsilbing target sa Joint Maritime Strike ng Balikatan Exercises kahapon sa Paway, Ilocos Norte. Pinuntirya pa ito ng General Purposes Bombs na inilaglag ng A-29 Super Tucano aircraft ng PAF. Kalaunan ay lumubog ang barko na layunin ng isinagawang pagsasanay. Bago nito, pinaputok din sa balikatan ang Tomahawk missile mula Tacloban City Airport gamit ang Typhoon mid-range capability ng US sa kauna-unahang pagkakataon kung saan nasa pulang target na nasa Laura, Nueva Ecija. Kala mo nuclear no? Yung ibang nagko-comment sa inyo nakita yung footage na yun. Sabi, ano yan, nuclear yan, hindi nuclear yan mga tol. Pagkakataon kung saan nasa pulang target na nasa Laura, Nueva Ecija. Nagpakita rin ng lakas ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang deployment nito sa Pilipinas. First time. Na nagpalubog sa decommissioned Philippine Navy vessel BRP Quezon sa isa pang maritime strike event. So yan, dalawa yung barkong pinalubog, BRP Quezon at saka yung Magat Salamat. No, dalawa yung barko na yan, decommission pareho. Ang mga aktibidad na yan muling binatikos ng China, partikular ang paggamit ng Japan sa kanilang armas na anilay remilitarization, bagay na binueltahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadorya. Tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Tama. Pero uulitin ko, ang sinasabi ng China wala naman nakikinig at naniniwala. Tulad nga nung sinabi ni Professor De Castro, naalala ninyo yun, sabi niya ganon, classic hypocrite, sabing ganon ni Professor De Castro. Kasi nga, binabatikos nila yung pagpapaputok ng Pilipinas ng isang missile gamit ng Typhoon missile sa balikatan exercises na binabatikos nga nila. Gayong, mga tol, ginagawa din naman nila yan mismo. Pagpapakawala ng mga missile sa kanilang mga exercises, sa kanilang mga live fire drills. Sabi nga ganun, yung bumisita daw si Pulasi sa Taiwan noong 2022, hindi isa, hindi dalawa ang pinaputok ng China. Marami, mga tol, mga 4 mahigit, no? Samantalang ito, isa lang
nagngangangal-ngal sila. Kaya nga tawag ni Professor De Castro is classic hypocrite, no? Tuloy natin. Number 2, wala silang pakialam to. Tama. Bakit kaya nila pinapakilaman ng Pilipinas, no? I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Nagtapos na ngayong araw ang 3 linggo ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Biruin mo, pinaputok sa lupa ng Pilipinas, Tacloban Airport. Tumama sa lupa ng Pilipinas, 'di ba? Sa may Nueva Ecija. Tanong mga tol, anong pakialam ng China dun? Pinaputok sa lupa ng Pilipinas, tumama sa lupa ng Pilipinas na hindi nga dumaan sa dagat mga tol, hindi nga dumaan sa South China Sea, hindi nga dumaan sa West Philippine Sea na inaangkin din nila. Tanong, anong pakialam nila yun? So tama yung sinasabi rito ni DND Secretary Chidoro. Anong pakialam nila dun? 'Di ba? Na ayon sa US Indo-Pacific Command ay nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas kasama ang mga katuwang na bansa na nilahukan ng 17,000 sundalo. Narinig mo na ba yung China kinukondena pag nagpapakawala ng mga missile etong kaibigan niyang si Kim Jong-un? 'Di ba? 'Di ba si Kim Jong-un mga tol, laging nagpapaputok ng nagpapakawala ng mga nila, ng mga missile nila, ballistic missile nila. Maraming pagkakataon mga tol, alam ko napapanood din ninyo yung mga balita, laging nagpapaputok ng missile etong si Kim Jong-un. Tanong, binabatikos ba sila nung China? Narinig mo ba si Go Wei? Narinig mo ba si Mao Ning? Narinig mo ba si Go Jai-kun, yung mga tagapagsalita sa China, na binabatikos nila yung ginagawa ni Kim Jong-un? Diba? Tapos eto mga tol, tayo pinapakailaman. My goodness talaga naman, oo. At may direktang partisipasyon ng Japan, Australia, New Zealand, Canada at France. Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. This growth reflects the dangerous security environment we live in, and it also requests the sovereign choices of partner nations. Dagdag ng US Indo-PACOM, ang mga bantang nararanasan sa rehiyon ay dahil sa agresyon ng isang kapitbahay Tama. na nakikita sa West Philippine Sea Tama. at buong South China Sea. We see that backed up with force, and I think that we see signs all around us that we're living in a dangerous environment, and there are neighbors who have excessive claims and territorial disputes. These are direct threats to the sovereignty, the prosperity, freedom of the Republic of the Philippines. Naging oportunidad naman ng Pilipinas sa balikatan ngayong taon na makita ang kakayahan ng mga ginamit na armas na target ding magkaroon ng Armed Forces of the Philippines. Although we have, of course, our allies and partners, but we first have to rely on ourselves first. So we have plans of procuring more of the missile systems that we saw recently used here in the Balikatan exercise. Kasi yung mga ginamit natin, hindi natin pag-aari yun eh. Yung Tomahawk, yung Typhoon, puro pahiram lang yun eh. Yung Type 88, first time deployment ng Japan yun. So parang demonstration yun. So nakita na sandatahan natin, magaganda tong mga to. Dapat magkaroon din tayo niyan. So isang kailangan munang mawala para magkaroon tayo niyan, yung korupsyon dito sa Pilipinas. Kasi yung budget na dapat napupunta para palakasin yung ating sandatahan, 'di ba? Ano muna natin wag muna natin pag-usapan yung tungkol sa gamot, sa edukasyon kasi kasama 'yun sa mga infrastructure, 'di ba? Kasama 'yun sa mga ninanakaw mga tol Yung dito lang muna sa ating kasundaluhan. Sa ibang bansa mga tol, nakakalula yung presyo na ginagastos ng isang bansa para palakasin yung kanilang sandatahan. Tayo mga tol, wala, napakaliit. That is the future direction of the armed forces of the Philippines as we modernize our capabilities. Palalawigin ang mga susunod na balikatan exercises na bubuksan sa mas marami pang bansa. Patrick
Alright mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito sa sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, hindi dapat nangingialam ang China dito sa balikatan exercises ng Pilipinas? Comment ka sa ibaba mga kapatid.